Hello everyone! Tara, gawa tayo ng cold brew concentrate. Ang cold brew concentrate ay isang concentrated na bersyon ng kape na ginagawa sa pamamagitan ng pagbabad ng giniling na kape sa malamig na tubig sa loob ng 12 hanggang 24 na oras. Matipid at matagal masira, tumatagal ito hanggang 2 linggo sa rep, kaya madaling mag-imbak ng maramihan. Mabilis din itong ihanda, hindi mo na kailangang mag-brew tuwing umaga, bubuhos ka lang ng concentrate at hahaluan ng tubig o gatas. Nako-customize ang tapang nito, ikaw ang masusunod sa ratio, pwedeng gawing mas matapang kung puyat o mas banayad kung gusto mag-relax. At dahil ito ay concentrated, nagbibigay ito ng mas mabilis at mas malakas na sipa ng enerhiya sa mas maliit na takal. So mataas ang caffeine content nito. At madami pang paggagamitan bukod sa iced coffee, pwede itong ihalo sa mga smoothies, ice cream, cocktails, o kahit sa pagbibake ng chocolate cake. 1:10 ratio nga pala ang gagamitin ko dito. So for every 50 grams ng ating ground coffee, so coarse, yung setting ng ating grinder, coarse setting, so yung magaspang. So 50 grams to. So yung tubig na ilalagay natin dito ay 500 cc or 500 ml. So kung 100 grams ang gagawin mo, so 1 litrong tubig ang kailangan mo. So kung meron kang filter bag, so mas maganda para hindi ka mahihirapang mag-strain yan after 12 to 24 hours. So, ayan, isalin lang natin yung tubig sa mason jar. At nagamit ako dito ng ladle para i-submerge ang ating mga granules to make sure na nakalubog sila sa tubig. Kung mas gusto mo naman ng mas matapang, pwede mong gamitan ng ratio na 1:8. So, i-divide mo lang yung weight ng ground coffee mo at yun yung magiging tubig mo. Pero yung sa akin, 1:10, ito na yung pinaka-balance para sa akin na ratio. So, yan lang. I-submerge. Make sure lang na nakasubmerge yung ating granules sa tubig bago natin tutakpan. So, yung iba, nilalagay lang nila dyan sa table, room temp. Okay lang din naman. Pero ako mas preferred ko na ilagay siya sa fridge. At i-steep ko siya sa fridge ng hanggang 18 hours. So, 12 to 24 hours. Pero sa akin, mas yung dito sa beans na to, sa Benguet beans, mas balance siya para sa akin kapag 18 hours. At ito na yung ating cold brew. So, after 18 hours, ito na yung ating cold brew concentrate. Ayan, kung napansin mo, nabawasan na rin yung niya. Kahapon puno pa to, pero dahil nung in-strain na natin siya, ginamitan ko ng fine mesh strainer at sinala ko pa ng isang beses para to make sure na walang granules na natira. So, itong gagawin ko ay cold brew with cold foam. So, gawa muna tayo ng cold foam. Yung cold foam ko, ito yung version ko ng cold foam kasi ito lang yung meron ako sa fridge ko. So, nilagyan ko lang ng honey, 10 grams ng honey, then 50 grams ng all-purpose cream. So, whipping cream yung ginagamit ng iba dahil wala ako nun. So, all-purpose cream na lang. So, 50 grams ng all-purpose cream. And then, 50 grams din ng skim milk. So, skim milk yung ginagamit ko nga pala sa coffee ko kasi ito yung low-calorie milk. So, ayan. So, 50 ml din. So, 2 cups ang gagawin ko na cold brew with cold foam. So, kasi nagpapatimba rin yung kapatid ko. Ayan, gagamitan ko lang ng handheld frotter para mag-double yung ating foam. So, napakadali lang ito. So, honey, bahala ka kung gusto mo lagyan ng vanilla. Wala akong vanilla. Mas preferred ko kasi yung honey kasi yung honey, dahil nga low-calorie yung gamit ko. So, honey yung mostly na ginagamit ko or stevia. So, dito, honey plus all-purpose cream plus skim milk para sa ating cold foam. So, hanggang i-froth lang natin to hanggang mag-double. Ayan. Kung lagyan mo na rin siya ng a pinch of salt.
kung gusto mo. Pero kasi meron akong nilagay na salt dun sa aking honey syrup. Ayan. So, mag-ano muna tayo, mag-assemble. Lagyan lang natin ng ice yung ating cups. So, 2 cups to. Lagyan lang natin siya ng ice. So, ayan na. And then, yung honey syrup. Itong honey syrup, napakadali lang nito. Nanon ko lang siya. This is just water and honey. 50 ml ng honey plus 50 ml din ng tubig. So, lagyan na. I-simmer mo lang siya hanggang ma-dissolve yung honey. So, 10 ml. Lagyan natin ng 10 ml honey syrup. Yung both cups. Pero kung gusto mo mas sweeter, gawin mo 20. It's up to you. Ayan. And then, yung after ng honey syrup, yung ating cold brew concentrate na. Diba? Boss mo lang yan dyan. Napakadali. No need na mag-brew. Ito talaga yung pinakamadaling gawin na or pinakamadaling brewing method ng kape. Yes, kasi hindi nga kailangan ng machine. Anyan lang kahit nga room temp pwede. At siya yung pinakamatagal na masira. Kasi 7 days to 2 weeks ang tinatagal ng cold brew. And ayan na yung ating cold brew. So pwede mo siyang gawing pero yung iba sinishake nila. So ito i-stir lang natin para mag-combine yung ating cold brew at yung ating syrup. And the finale, yung ating cold foam na ginawa kanina. Divide lang natin siya sa 2 cups. So, hindi ako nag-add na ng milk. Ito na yung pinaka-creamer niya. Yung ating cold foam. And stir mo lang or gusto mo siyang inumin ng ganyan direct. It's up to you. And it's done! O, diba? Very appetizing. At talagang gising na gising ka dito sa ating cold brew. Okay, taste test! At talaga namang saktong-sakto lang yung timpla. Kaya try nyo na din, gawa na rin kayo ng sarili yung cold brew sa bahay. Nakasave ko pa. Thanks for watching. Please like, share, and follow!